Jade. Okay po, let's start naman po yung ating discussion or session about digital marketing. So yun nga po, naituro na po namin or nakapagbigay na kami ng idea on how to, kung paano maglagay ng title, description. Ngayon naman po ay ang thumbnail. So let's proceed. So ano nga po ba ang requirements para makapaglagay ka ng thumbnail sa iyong content na i-upload mo sa YouTube? So, una, kailangan po verified ang account ninyo para makapag-custom kayo ng inyong thumbnail. Ayan. Dahil kapag hindi po kayo verified, hindi po kayo pwede makapag-edit o makapag-custom ng inyong mga thumbnail. So, yan. So, ano nga ba yung mga requirements ng thumbnail? So, kailangan po ang size ng inyong thumbnail ay 1,280 width. Then ang height po dapat is 720 height. So, ayan po, no? So, then ang kailangan, ang file size po natin na i-upload o yung content natin na gagawin, yung content na ilalagay natin yung thumbnail, kailangan po yung thumbnail natin is 2 MB dapat lamang po siya or less than. Then ang file format po natin dapat ay JPEG, GIF, BMP, or PNG. Then ang minimum width po natin ay 640 pixels. Then ang aspect ratio po natin is 16:9. Ayan, yan po yung size na dapat na para sa ating thumbnail. So yun, inuulit lang po namin na ang thumbnail is ito po yung nasa harapan ng ating video kapag hindi po piniplay or kumbaga parang still design po ng ating content. Ayan. Then, so ano pa nga ba yung requirements sa pag-create ng thumbnail? So, kailangan din po sumusunod po tayo sa ating community guidelines. Ayan. So, meron pong binibigay niyan si YouTube. So, kailangan hindi po siya against sa community guidelines. So, number 1, kailangan mo hindi po sa nudity or sexually provocative content. So, kasi syempre may mga viewers po tayo na mga nasa teenage, mga bata. So kailangan po, na-access na po kasi nila yan. So kailangan walang ganun. So number 2, kailangan hindi rin po wala siyang hate speech. The number 3, hindi siya violence. Violent. Number 4 is hindi rin siya dapat harmful or dangerous content. So, ayan po, no? Kailangan wag natin yan gagawin sa ating thumbnail. So, ano nga ba yung pwedeng mangyari kapag nagkaroon ng violation kay YouTube? Dahil nga, halimbawa, nakapaglagay ka ng mga gantong against sa community guidelines nila. So, number 1, magkakaroon ka ng community guidelines strike. Ayan. The number 2, maaring ma-provoke or matanggal yung privilege mo na magkaroon ng customization yung thumbnail mo. Ayan. The number 3, pwede ring ma-terminate ang iyong account. So, ayan po, no, iwasan po natin ang mga iyan. So, number 3, kailangan meron din kasing custom thumbnail limit si YouTube. So, kailangan hindi mo nire-reach yung daily limit na ni-require or kailangan hindi ka papalit-palit or yung parang nagiging spammy na po yung thumbnail po ninyo. Dahil kung hindi, magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng notification na daily custom thumbnail limit reach. So, ayan, nag-prompt. Once na nag-prompt po sa inyo yan, pwede kang mag-upload ng iyong thumbnail after 24 hours. Pwede mo yun ulitin. Ayan po yung mga guidelines. So, paano naman gumawa ng thumbnail? So, syempre, number 1, yung size is na-discuss na po namin kanina. Ulitin lang po natin, no? Ang width at height po ay dapat 1,280 by 720. Then, ang file size is dapat not more than 2 MB. Then, ang file format is JPEG, GIF, BMP,
and PNG lamang po. Ayan. So, saan nga ba nating makikita portion yung thumbnail dun sa YouTube account po natin? So, nakita po natin kahapon, di ba, yung title, then description, then ang next po ay ang thumbnail. Ayan, makikita nyo po dito, no? Meron po dito na upload thumbnail. Yan, ito na po yung customization ng thumbnail nyo or yung edited thumbnail nyo na gustong ilagay. So, ayan. So, kailangan wag kayong lumabag dun sa community standards nyo, community standards ni YouTube dahil kapag yon ay ginawa ninyo or meron kayong na-create na ganun, maaring mawala sa inyo itong customization. So, next. Paano nga ba gumawa ng thumbnail? Ayan. So, yun nga, kadugtong nung una natin kaninang discussion. Number 2, dapat relevant ang thumbnail mo sa title at sa mismong video na ina-upload mo. Kailangan may connection siya, may kaugnayan siya dun sa title mo at dun sa gagawin mong thumbnail. Ayan po. So, number 3, i-feature mo sa isang malinaw na kuhang picture ang main character sa video mo. Siyempre, yung mga ginagawa natin or yung i-upload nating mga videos is siyempre meron tayong bida. So, yun yung main character natin na maaring nating ilagay sa thumbnail natin. Or pwede rin, from your video or from your content, mamimili ka doon ng isang portion na habang nagvi-video ka, i-screenshot mo yon, then gamitin mo yon. Kumuha ka lang malinaw na copy, yun yung gamitin mo sa thumbnail mo. Ayun. So, meron kang option, no? Picture or screenshot from your video na i-upload mo. Ayan. So, number 4, syempre, para mas mapaganda yung thumbnail mo, lagyan mo ng maayos at angkop na background ang iyong thumbnail para mas maganda at kaaya-ayan tignan sa mga viewers natin or sa mga magiging viewers po ninyo. So, number 5, lagyan mo ng text na relevant sa title. Yung hindi ka pareho po, no? Siyempre, kailangan, yung nga katulad dun sa number 2 na sinabi natin, kailangan in connection lagi yung title mo tsaka yung title mo tsaka yung thumbnail mo. Pero it doesn't mean na kailangan po parehas. Kailangan magkaiba pa rin sila. Kumbaga, short lang talaga yung nandun sa thumbnail mo. Ayan. So, kailangan din yung text po ng inyong thumbnail is tamang color, tamang sizing yung makikita natin para mas lalong mag-stand out yung gusto mong ipakita or ipahiwatig sa mga viewers mo. Kailangan nag-stand out po yung mga words, yung mga letters, yung colors, yon. At kailangan din po or dapat maaari nyo pong gamitin yung mga emojis, yung mga different emojis, maaari nyo pong gamitin. Pero as much as possible, wag pong exaggerated yung magiging design po ninyo. So, kailangan swak lang sa panlasa ng mga viewers. Kailangan yung magandang tignan or kaaya-aya, kumbaga malamig sa mata. Hindi yung, meron kasing mga image or mga pictures na masakit sa mata sa sobrang dami ng decorations. Kumbaga sa mga estudyante, meron kang project tapos sobrang daming decorations ang nilagay mo. Hindi po ba yun talagang hindi maganda siya tignan? Ayan. Ganon din po dun sa gagawin nating thumbnail. Kasi ito yung magiging front page ng content mo. So, ayan. Let's proceed po sa next slide. Ayan, makikita po natin dito, no? Yung title, description, then yung thumbnail. Ayan po, example po, no? Itong kabuhayan showcase na kinikater po natin, na fini-feature natin for this week. Makikita po natin, i-upload po natin itong image na ito dito sa ating custom thumbnail. Then, yan. So, ayan po, nakapag-upload po kami ng isang thumbnail sa from Avidson B2B YouTube account. Makikita po natin ito dun sa isang video po natin. Thumbnail po iyan. Tingnan nga po natin kung pasok po sa criteria yung thumbnail na ginawa natin.
sa mga diniscuss natin kanina. Ayan, so kailangan po yung text, yung color, nag-stand out nga po ba? Yes, kasi in contrast siya dun sa color na blue. Yellow at white po ang ginamit natin. Ayan. Then, number 2 is yung title nga ba ay may connection or may relevant nga ba siya dun sa text ng nilagay mo sa thumbnail mo? Yes, meron kasi matuto ng madaling pagkakakitaan. Diba? Nakalagay po dyan sa ating title. Then, ang nilagay mo namang text dun sa thumbnail mo ay Kabuhayan Showcase. Yan, di ba? Connected siya, pagkakakitaan at kabuhayan. So, meron siyang connection. Then, number 3, kailangan po yung image po natin is clear nga ba? Opo, clear po iyan kung titingnan nyo po sa aming YouTube account, Avidson B2B YouTube account. Clear po iyang thumbnail po namin. Ayan. Then, ano pa? So, kailangan wholesome siya or wala ka dapat nilalabag na community standards ni YouTube. Wala po tayong pinapakitang nudity, wala tayong hate speech na nilalagay, walang violence na nakalagay dyan. Ayan po, no? Kasi ang pinag-uusapan nga naman po natin talaga is more on pangkabuhayan or business opportunity para sa mga kapwa nating mga kababayan or mga kapwa nating mga tao, di ba, na pwedeng nilang magamit na information. Ayan po. Then, ayan po, Sir Lea, dyan po nag-end ang ating discussion ng ating kung paano mag-create ng thumbnail sa ating mga YouTube accounts. Thank you po. Sana po ay nakakuha kayo ng mga information diniscuss ni Jade dyan po sa paggawa ng thumbnail or pag-upload ng thumbnail. At hindi naman po namin sinasabi again na kami po ay expert, kundi yan po ay may reference din po tayo na mga expert po at mga million views na po at subscriber nila para talagang yung kanila pong gamit na mga thumbnail nag-ano po yun nag-outstanding po, kaya sila ay marami na po mga subscriber, billion na po. Kaya yan po yung mga reference natin para po mapakinabangan po nating lahat, mga mag-uumpisa ng negosyo, gagamit po ng social media, gagamit ng YouTube, yung paglalagay ng title, paglalagay ng description, at ito nga pong thumbnail na ito. Pagka po gusto nyong i-request, mapagsama-sama po natin yung mga diniscuss ni Jade para sa kabuuan ng tamang paraan ng paglalagay ng mga kailangang ilagay bago mag-upload po ng video. Actually, yung thumbnail naman din mismo, baka maitatanong po ninyo ay meron pong iba't ibang mga pwede nating sa ibang pagkakataon po ay maipakita rin sa inyo. Kasi yan, naggawa na yung thumbnail na yan. So, hindi pa natin na ipapakita kasi yung from scratch gagawa ka sa cellphone o kaya sa computer. Kasi meron ganun meron sa cellphone. So, paano ka gagawa sa cellphone? Kung ang gadget na gamit ng isang gustong mag-upload ng video ay cellphone, smartphone, kung wala siyang computer, hindi magiging hadlang kahit wala kang computer, wala kang laptop, na hindi ka makakapag-upload at makakapaglagay ng thumbnail. So may paraan din. Meron ding way sa pamamagitan din ng sa cellphone mo mismo. O paano yun? Siguro sa ibang pagkakataon, iba naman din yun sa computer, sa desktop o sa laptop, gagawa ka ng thumbnail. Pwede po yun kasi may mga kasama po tayo sa team na sila po'y gumagawa ng mga thumbnails. So matutulungan po tayo nila. Sa mga mag-uumpisa ng negosyo, kailangan po nating matutunan po ito. Hindi naman po mahirap kasi pinapadali na nga po natin yung explanation. Nire-research na po natin yung mga bagay na kailangan para mas madali nating maintindihan, pero nasa atin pa rin po yung pong paggawa.
Kasi kung natutunan natin, hindi naman tayo gagawa. Ano, Jade? Hindi rin po magkakaroon ng maraming subscriber po tayo. Na yung target natin, kaya natin target ang mga subscriber at ang mga viewers para po pag nakita nila yung mga products natin, magaganda, US product, imported from US, bibili sila. Magkakaroon ka na kasi ng community. Pangangailangan niyang pinag-uusapan natin, tas imported pa, hindi sila pwedeng hindi bibili. So kung ilan yung community mo, ang possibility, hindi na bibili sa'yo. No? Kaya gagawin natin ito. YouTube lang yan. YouTube pa lang yan. May mga tags pa yan, Jade. Siguro sa susunod na pagkakataon, kung pwede tayo magpakita nung paano gumawa ng thumbnail, short lang din. No? Kina Ate Neri, short lang din. Kina Tess, short lang. Tapos, pakita naman natin yung tags. Ano ba yung ginagamit na tools para mag-create siya ng tags na hindi ka na kailangan ng ilang characters, 1,000 characters ang gagawin mo para 500 characters yata. Doon sa tags para mag-type ka na mag-type whenever mag-upload ka ng video, medyo tiring yun sa mga, lalo na yung hindi naman din mga techie. So gagawin po natin itong pag-aaral na mas makakatulong sa atin. May mga tools kasi na pwedeng mag-suggest na yung tools na yon, mag-create na siya ng tamang paggamit o tamang mga words na ginagamit sa tags. May tagging po kasi diin na nagbibigay din po ito ng influence sa algorithm para tayo ipakita sa YouTube. Yan po. At iba pang mga bagay kasi yung end screen saka yung 'di ba? Pinakita natin 'yon for ng ilang beses eh. So, meron pa rin pong mga bubuin po natin 'yon. Yun sa YouTube. Tapos kung kayo po ay makikipag-partnership sa amin, bibigay po namin sa inyo lahat po 'yan, yung magagawa po nating video. Tapos ibibigay naman namin sa inyo mga materials. Halimbawa, itong Kabuhayan Showcase, i-edit mo na lang. Gusto mo, ilagay mo yung gusto mo makitang sa thumbnail mo. Madali na lang in our collaboration. Kaya ganito po ang usapan sa Avidson. Business to business, usapang negosyo, paano tayo magtutulong-tulong para lalong mapalakas ang ating negosyo sa mga mag-uumpisa. Welcome po kayo. Sa mga merong tindahan na, welcome po kayo. Supplyan po namin kayo. At yung mga bagay na naituturo po namin, na i-share sa inyo, pwede po namin yung ibigay sa inyo yung digital marketing para magamit po natin, para mas dumami po ang mga benta natin. At paki-like and share lang po kami sa aming mga social media accounts, Avidson B2B sa Facebook, Instagram, YouTube, Avidson Das B2B. Sa TikTok po ay Avidson B2B. At ang aming website, gusto nyo makita ang aming mga produkto, avidsondasbusiness.com.